Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sobrang nagigipit ngayon si VP Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyadong senador dahil sa patong-patong at kaliwat kanan ng mga kaso ang kanilang kinakaharap. Formal lang tinanggap ng Justice Committee ng Kamara ang impeachment laban kay VP Sara Duterte na isinusulong ng Makabayan Bloc, Akbayan, Magdalo at iba pang mga grupo hinggil sa misuse of confidential funds, malversation, bribery at mga kasong plunder laban sa Vice Presidente. Noong isang araw, sa press statement ni VP Sara Duterte ay sinabi nitong bahagi umano ng pamumulitika ang impeachment na ito at kanyang sinabi ang Akbayan at si Senator Risa Hontiveros umano ang isa sa mga nagnanais na ipa-impeach siya dahil umano sa ambisyon nito sa 2028 presidential race. Na tinawanan naman ng grupong Akbayan at sinabing walang pamumulitika dito at nais lamang umano ng marami na sagutin ito kung paano at saan ito ginamit ang kanyang confidential funds noong ito'y DepEd Secretary pa ito. Samantala, ang mga senador naman na bahagi ng Duterte Group at minorya sa Senado ay kabadong-kabado na rin sa ngayon. Inaantay na lamang ni Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada ang desisyon ng DOJ sa isinasagawang preliminary investigation sa pagkasangkot nila sa flood control projects. Ganon din si Senator Chis Escudero na iniimbestigahan din dahil sa isinawalat ng mga witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdawit ng kanyang pangalan. Si Senator Bato de la Rosa naman ay tila pinaglalaroan ngayon ni DILG Secretary John Vic Rimulya at Ombudsman Boying Rimulya. Ayon kasi sa pahayag ni SILG Secretary John Vic ay wala pa umanong arrest warrant si Bato. Taliwas sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na meron na itong arrest warrant at handa na umano itong isisilbi kay Bato anumang oras. Dahilan upang mas lalong matakot si Bato at hindi na talaga nagpapakita at ilang buwan na itong absent sa mga Senate session at hearing ng Senado. Sa kaugnay na balita, si Senator Bongo naman ay wala na ding kawala at huli na din ang nakatago nitong malaking sekreto na bulgar na dawit din sa anomalya sa mga flood control sa Bulacan, si Jonathan So, ang alalay at matalik na kaibigan ni Senator Bongo. Front lang umano ni So ang Show My King na business nito sa bilyon-bilyon na kita nito na nabuking ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council. Mayroong teorya umano ang mga otoridad na nag-i-invest umano si Senator Bongo at mga Duterte sa mga business ni So upang hindi halata ang sobra nilang pagyaman. Iimbestigahan din ang CLTG o ang Christopher Lawrence Tesorio Go na business ng ama ni Senator Bongo na ikinanta ng mag-asawang Diskaya na di umano'y kasosyo nila sa mga flood control na mga kontrata, pati ang Alfredo Builders na pinamamahalaan ng half-brother ni Bongo na nakakuha din umano ng napalaking proyekto mula sa DPWH. Tahimik lang umano itong si Senator Bongo dahil ayaw niyang lantarang kinukontra ang administrasyon upang hindi mabuking ang napakalaking sekreto nito. Si Rihanna Garma naman na dating colonel na utusan ni FPRRD ay nasa ICC na upang formal na tumayong witness sa mahalagang papel ni Senator Bongo noong War on Drugs at AJK kung saan si Bongo umano ang right hand ni FPRRD, tagadala ng lista at may malaking bahagi sa reward system. Bayan, saan man pong panig kayo ng mundo? Nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Ang ating pong pagbati sa inyo ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog mga kababayan, paabang-abang na ngayong linggo ito. Posible nitong linggong ito, makukulong na si Villanueva. Bakit? Ay diniklara na ng Prosecutor General's Office for resolution na ang mga kaso niya. Mga kabunyog, mga kababayan, bakit natin sinasabing posibleng ngayong linggo na yan? Mga kabunyog, pag sinabi sa amin, sa mga abogado, pag sinabing for resolution, ibig sabihin, pus na ang pag-submit ng mga counter affidavits, pus na ang mga hearings, kumbaga resolution na lang ng Piskaliya. At itong kasong ito ni Villanueva, madaling madesisyonan ito ng Prosecutor Generals
General's Office. Bakit? Ang tagal na nila itong pinag-aralan. Hindi naman ito isang bagay na ngayon lang nila pinag-aralan. Actually, dinaan na lang nila yan sa due process. Inalam na lang ang sagot ng kampo ni Villanueva. Pero pauna pa dyan, ang dami ng investigasyon na pinagdaanan yan. Ang una, yung Blue Ribbon investigation. Pangalawa, may investigation na rin yan sa Kamara. Kahit mga investigations in aid of legislation yun, yung mga findings na yun ay nagamit na. Pangalawa, may investigation din yung ICI. Sa madaling sabi, yung mga case build-up niyan ay matagal nang ginawa. Yan na nga ang nakapatagal eh. Yan na ang nakapatagal. Yung mga investigations. Pero, yung mga investigations kasi ng Senate Blue Ribbon in aid of legislation yun. Yung investigation ng House Committee on Infrastructure in aid of legislation pa rin yun. Yun namang sa ICI, investigation yun para sa case build-up. Kahit ang NBI nagsagawa ng sarili nilang investigation doon sa Bulacan, binisita ng NBI o National Bureau of Investigation yung mga sites. Kinumpirma yung mga location ng mga ghost projects. Kaya halos kumpleto na ito. Kung sa dokumento, halos kumpleto na yan. Kung sa mga testigo, ang daming mga ebidensya na yan at mga sworn statements nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, nila Mendoza. Ano na lang ang ginawa nitong nakaraang mga linggo at buwan? Ito kasing preliminary investigation, binigyan ng pagkakataon yung respondent, si Villanueva, na sumagot. At nagkaroon ng mga preliminary investigation hearings. Kaya 'di ba nakailang balik na yan si Villanueva doon sa DOJ. Yung investigation na yon, ang tawag doon preliminary investigation. Due process yon. Binigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, nakapag-submit na siya. Binigyan na siya ng pagkakataon ng kanyang side. Tapos na. Pag sinabing for resolution, sarado na. Hihintayin na lang yung resolution ng prosecutors. Ngayon, ano ang posibleng resolution ng panel of prosecutors? Ang posible lang naman na resolution ng panel of prosecutors, pwedeng sasabihin may probable cause. Pwedeng sasabihin walang probable cause. Pwedeng sasabihin walang reasonable certainty of conviction. Kaya case dismissed. Pwede bang ma-dismiss yung mga kaso? Medyo mahirap. Kasi unang-una matitibay yung mga ebidensya. Tandaan natin, ang dinidetermine lang ng DOJ o ng panel of prosecutors, hindi naman guilt. Mga kabunyog, mga kababayan, tandaan natin, ang dinidetermine lang ng panel of prosecutors ay hindi guilt. Hindi guilt. Hindi ibig sabihin na guilty. Ang dinidetermine lang dyan, probable cause, probability. Mas medyo tinaas-taasan lang ngayon kasi medyo prima facie evidence na at saka reasonable certainty of conviction. Pero hindi kailangang guilt beyond reasonable doubt. Ang magdidetermine ng guilt beyond reasonable doubt, yung judge, yung justice ng Sandigan Bayan. Kaya kung tatanungin niyo ako, posible kaya na ang resolution ay para sa filing ng kaso kay Villanueva? Malaki, napakalaki ng posibilidad. Kasi napakaraming ebidensya at testigo. Documentary, testimonial, lahat mayroon eh. Pangalawa, sa dami ng kaso, 6 yatang kaso yan, kahit isa lang dyan. Kahit dun sa 6, isa lang, makukulong na siya. Imposible naman na sa 6 na yon, yung 6 na yon, lahat malusutan ni Villanueva. Imposible yan. Napakalayo ng posibilidad na malusutan niya yung 6 na yan. Kaya kung tatanungin niyo ako, ano ang tsansa ng resolution ng prosecutors? Ang findings kaya ay may probable cause, may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction? Malaki ang posibilidad. Kasi may documentary evidence, may testimonial evidence, may object evidence. Kompleto, Ricardos. Pangalawa, hindi lang isa ang kaso ni Villanueva.
Ang alam ko, 6 ang for resolution. Nung isang araw, sinabi ng DOJ, 3 malversation cases ang rene-resolve nila. Oh, sa 6 na yan, o kahit dun sa 3 malversation, imposibleng walang isa dun. Imposibleng walang isa dun. Kahit mahina yung isang kaso, kung malakas yun sa isa, hindi naman kailangan na yung 6 na yun ay ang resolution, lahat kakasuhan siya. Kahit isa lang. Oh, kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam na yan ni Villanueva, bilang na ang araw niya. Bakit sinasabi natin ngayong linggong ito? Posible. Kasi nga ang tagal-tagal na niyan. Itong for resolution na ito na lang yung hinihintay. Kasi pag sinabi mong for resolution, ito na yung panahon na magdidesisyon ang DOJ, Panel of Prosecutors, kung magre-rekomenda sila na kasuhan si Villanueva. Pag sinabi nilang ang recommendation ay for filing of criminal cases, ang gagawin yan, ombudsman ang magpa-file. Ang ombudsman naman natin, alam naman natin, naghihintay na lang ang ombudsman. Ang ombudsman, hinihintay na nila yan. Pag nakarating yan sa ombudsman, baka 1 o 2 araw lang, pag nahawakan ng ombudsman, halimbawa sa Wednesday. Pag final yan ng ombudsman, Wednesday, halimbawa nakarating sa ombudsman, Wednesday, mga Thursday, ipa-file na yan ng ombudsman o baka Friday na naman. Tapos, nakita naman natin yung kay Bong Revilla. Nung mismong araw na niraffle sa Sandigan Bayan, pagka-raffle sa Sandigan Bayan, nung mismong araw din, naglabas ng warrant of arrest. Kaya nga nagrarally yung mga supporters ni Bong Revilla kahapon. Kaya nga naghihinanakit at galit si Larlani Revilla. Bakit? Bakit daw ang bilis naman ng desisyon ng Sandigan Bayan? Pagdating daw sa Sandigan Bayan ng kaso, kaagad-agad daw nagkaroon na ng warrant of arrest. Ay ganun talaga. Mabilis ngayon ang ombudsman, mabilis ngayon ang Sandigan Bayan. Hindi naman bawal 'yon. Kasi ang sinabi sa rules, kapag nakarating sa Sandigan Bayan, halimbawa within 10 days, maglalabas sila ng warrant of arrest. Within 10 days, hindi sinabing pusin muna yung 10 days. Within. Halimbawa, sinabi sa'yo, within 10 days. Ibig sabihin, kung sa unang araw pa lang na final sa'yo, pwede ka lang maglabas ng warrant of arrest. Ay tiningnan lang siguro ng justice. Matibay mga ebidensya nito. Hindi naman kailangan magpatawag ng hearing pa uli. Dadaan na naman sa preliminary investigation ang Sandigan Bayan. Hindi na yun. Kasi ang nag-conduct ng Sandigan Bayan ng preliminary investigation, yung DOJ. Pag sinabi ng DOJ may probable cause at final yan sa korte, sa Sandigan Bayan, ang trabaho na lang ng korte, tingnan yung mga records ng kaso. Hindi niya na nga kailangang pasagutin pa uli yung respondent or yung accused. Hindi na. Hindi requirement yun. Pagdating ba sa Sandigan Bayan, bibigyan pa ng pagkakataon ang akusado na sumagot muna? Hindi. Ano na yan? Maglalabas, pag nakita niya na in order, maayos yung mga supporting documents at yung mga naka-attach na mga documents, kaagad-agad pwede na talagang maglabas ng warrant of arrest. Kaya walang mali doon sa ginawa ng Sandigan Bayan kay Bong Revilla. Kasi nagrereklamo yung kampo ni Revilla. Bakit daw ang bilis maglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest? Wala namang nagbabawal doon. Hindi requirement sa Sandigan Bayan, justice, na magpatawag pa ng panibagong hearing na naman para i-determine na naman ang probable causes. Hindi na yan. Pangalawa, hindi na kailangang bigyan ng pagkakataon uli yung accused. Ano na yan? Based on records na lang yan. Pag nakita ng justice ng Sandigan Bayan, in order yung mga records ng kaso, mag-i-issue na kaagad yan ng warrant of arrest. Pwede namang ma-delay ng ilang araw, pwede, pero wala rin namang magbabawal na nung mismong araw, maglabas na siya ng warrant of arrest. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, saan tayo natagalan sa mga kasong ito? Natagalan tayo kasi yung mga investigation, yung investigation in aid of legislation, matagal yun.
yung investigation ng ICI, yung investigation ng National Bureau of Investigation. Kaya lang, lahat kasi ng mga investigation na yon, hindi naman yun tungkol sa pagdetermine ng probable cause. Lahat ng investigation na yon, kung sino ang dapat kasuhan at ano ang dapat ikaso. Pagdating doon sa preliminary investigation ng DOJ, binibigyan na ng pagkakataon yung respondent na magpaliwanag at sumagot. Yan na yung preliminary investigation. Tapos na. Dito sa kaso ni Villanueva, tapos na. Kaya nga ang tawag, for resolution na. So kailan lalabas ang resolution? Posibleng ngayon, posibleng bukas, posibleng Wednesday. Pag lumabas ang resolution ng DOJ, at ako matibay ang paniniwala ko, imposible na yung lahat ng kaso na yon, 6 yata yon, wala man lang kahit isa or dalawa doon na matutuluyan si Villanueva. Imposible yan. Imposible rin na walang findings of probable cause kasi ang daming ebidensya at testigo. So wala na. Araw na lang ang binibilang natin. Araw na lang. Bilang na ang araw ni Villanueva. Medyo mahuhuli-huli yung kay Estrada. Medyo malayo-layo pa yung kay Escudero. Iba-iba yung level nila eh. Iba-iba yung level. Nauna yung kay Bong Revilla, susunod itong kay Villanueva. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na ito? Kaya makikita nyo nung isang araw, galit na si Villanueva, pikon na eh. Kasi alam niya, bilang na ang araw niya. Nakita naman natin yung treatment kay Bong Revilla. Wala na yung mga special treatment nung dati na kapag yung mga naaaresto, dinadala sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. May sarili silang bungalow. Sarili nila yung kulungan nila. Hindi na ngayon. Nakita nyo yung naka-PDL na t-shirt na yellow si Bong Revilla, nakaposas o ganun. Ganyan din ang mangyayari kay Villanueva. Kaya pinipilit sana nila na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasi kahit papano, kung magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, kung makulong man si Villanueva, kung Senate President sana si Loren Legarda at saka ang mga liderato ng Senado ay sila Cayetano, baka posibleng hilingin nila na bigyan naman ng special treatment si Villanueva kasi senador naman yan ng bansa. Pero hindi na yan. Hindi papayag sa ganyan si Soto at saka si Lacson. Hindi papayag. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito, araw na lang ang hinihintay. Araw na lang ito. Sa totoo lang, February na nga ngayon, dapat nga, dyan, December pa yan, di ba? Anyway, bigyan natin ng pagkakataon. Pero, ang sigurado tayo, hindi na ito magtatagal. Posible ngayong linggo na ito. Kasi for resolution na eh. Pag sinabing for resolution, sarado na. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng mag-submit ng mga pleadings pa nila. Ang bola ngayon ay nasa DOJ na. Sa panel of prosecutors, kila Prosecutor General Padulyon. Si Prosecutor General Padulyon pa naman, magaling, mabilis. Mabilis. Di ba? Hindi mo pa naman masisindak si Prosecutor General Padulyon. Di ba? Sinisindak nga ni sinisindak ni Marcoleta, dinadaan sa wala. Wala. Si Prosecutor General Padulyon. Si Prosecutor General Padulyon ang hepe ng lahat ng mga prosecutor sa buong Pilipinas. Kaya nga ang tawag Prosecutor General. Under yan sa DOJ. Yung nakikita nyo, kaya ngayon, pagkatapos ng Prosecutor General, pag mayroon ng resolution, panel of prosecutors, pasa sa ombudsman. Ang ombudsman na ngayon ang magpa-file sa Sandigan Bayan. Alam naman natin yung ombudsman. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano, napaka-aktibo ninon. Sunod na araw niyan, dala-dala na lang yung lahat ng papel, yung mga staff niya kasama na, papunta na ng Sandigan Bayan. Pagdating naman ng Sandigan Bayan, ang bilis naman ng Sandigan Bayan, kaagad rinaraffle kung anong division ang hahawak. At yung Sandigan Bayan naman, pagka naraffle, nung mismong araw nga, o di ba nakita nyo yung kay Bong Revilla? I-final ng Ombudsman Friday. Siyempre po sa ating mga kasamahan po dito sa panel at lahat po ng mga CSOs,
at lahat po ng mga kabataan. Magandang umaga sa inyo. Marami po tayong mga high school students. Tama po ba? High school students. Yan po. Sana po tumakbo po kayong SK. Dahil yun po yung ini-encourage po natin, no, sa ating mga kabataan na talagang makilahok sa serbisyo publiko. No? Unang-una po sa lahat, sa usapin po ng serbisyo publiko, Madam Chair, at sa lahat po ng ating mga kasama, napatunayan na po natin, no, na ang anti-political dynasty ay posible po sa pamahalaan. Bakit po? Isa pong patunay nito ay ang SK Reform Act of 2015 na na-sign po into law ng 2016. Alam niyo po ba na may provision po sa SK Reform Act na within the second civil degree by blood or marriage or consanguinity and affinity, bawal pong tumakbo ang SK or youth leader po na yon sa mga barangay. Kaya po, napatunayan na po ng Sangguniang Kabataan ever since nung 2015, nung naipasa po ito, naisabatas po ito sa Senado, no? Napatunayan na po na kaya po natin sa Pilipinas na magpasa po ng ganitong klaseng batas at anti-political dynasty, no? Kaya po, sa Sangguniang Kabataan, ang stance po ng ating mga kabataan ay talaga namang mag-oppose po tayo sa political dynasty dahil nga po sa mga nasabi po ng ating mga kasama kanina. At pangalawa po dyan, panahon na rin po na i-recognize po natin, no, na hindi po patronage politics po yung dapat manguna sa politika ng Pilipinas at yung name recall politics or yung utang na loob politics po natin, no, sa Pilipinas, na kapag meron pong nahalal na pamilya, nasabi po kanina ni Sir Dino, kanina ni Sir Kiko, na kapag nahalal po yung isang gobernador ay meron po tayong, kumbaga, meron lang po tayong iisang lalapitan, no? Talagang maghalaga yung may alternative po tayo na lalapitan, no? At yun po yung gusto po natin makita ng mga kabataan actually. Gusto po natin na may merit-based po ang paghalal po natin sa ating mga nakaupo sa pamahalaan. Bakit po merit-based? Kasi nga po sa ating mga trabaho, 'di ba po, sa trabaho po na normal na trabaho po na ina-applyan po natin, meron po tayong resume, may CV po tayo. Pero nakikita po natin, meron pong miyembro, wala po tayong pinapatamaan, sabi nga po ni Mayor kanina, na meron pong tumatakbo na wala naman pong credentials. Mas magaling pa po yung mga kabataan at mas magaling pa po yung mga miyembro ng CSOs. Hindi po ba? Tama po ba iyon? So dapat po makita po natin na it's also a sign of meritocracy, no? Na dapat meritocracy sa paghalal ng ating mga elected officials. Mahalaga po 'yon dahil kapag po alam po nating matino at mahusay at tapat pong mamuno ang ating mga ihahalal sa darating pong eleksyon, masisigurado po natin ang ating mga nanay at ating mga tatay, ang ating mga anak maganda po ang kinabukasan. Kaya po yun po yung stance po ng SK sa Sangguniang Federasyon po ng Muntinlupa City. Kaya naniniwala po kami kasi kapag po maganda po ang takbo ng pamamahala ngayon, mas maganda po ang kinabukasan ng ating hinaharap. Kaya po mahalaga po sa amin bilang mga leader kabataan na patunayan po natin na ang anti-political dynasty ay maghahatid lamang po ito ng patuloy na ginagawa po na pagkonsolida ng kapangyarihan sa pamahalaan. Kaya po isa pong mahalagang punto din po sa ating mga kabataan na narito, no? Napakaganda pong sabihin na sama-sama po tayo ngayong umaga na we are against political dynasties due to the following reasons, no? Yung una po ay nako-consolidate po yung power. Ibig sabihin, nasa isang pamilya lang po yung kapangyarihan. At possible po na ma-abuse po ito kasi nasa isang pamilya lang po yung kapangyarihan eh. Hindi po ba? So pangalawa po doon, hindi po tayo nagkakaroon ng check and balances sa loob ng gobyerno. So napakahalaga po yun. Ang SK nga po, napakarami pong audit, requirements, napakarami pong compliance sa Department of Interior and Local Government. So dapat, ano po natin yun makuha po natin yung puntong iyon na kapag po iba-iba pong pinanggalingan
ng ating mga halal ng bayan, magkakaroon po ng check and balances po sa loob ng government. At pangatlo po, mapapatunayan po natin sa boses po ng lahat ng mga sektor ng ating lipunan, mapapatunayan po natin that meritocracy is very important. No? Yung pagkakaroon po ng merit. Ultimo sa trabaho po ng entry level ng mga empleyado, kailangan po ganito, kailangan po pasado ka, kailangan college graduate ka, kailangan may titulado ka. Pero sa lahat ng mga halal ng bayan, ano po ba ang sinasabi pong mga qualifications, 'di ba? Can read and write, can speak Tagalog or English, 'di ba po? Edad. So hindi naman po natin nilalahat ang lahat po ng halal ng bayan na hindi po kwalipikado, no? Pero lusot po 'yun mga kababayan. So kaya po mahalaga po na masusi po nating tignan na that anti-political dynasty bill or hopefully mapasa po ng ating ng Kongreso po, no, Madam Chair, ay napaka-importante po, lalong-lalo na po sa mga kabataan na tatakbo po sa mga susunod pong mga eleksyon at magmamana po ng pamamahala, correct, rather mabuting pamamahala po dito po sa bansa po natin. Kaya po it's a challenge for us na especially our youth members, no, we must educate other people that that meritocracy is really important in our government, no. Ihalal ang tapat, mahusay at matino para po magkaroon po tayo ng mas magandang kinabukasan dahil tayo po ang magmamana, mga kabataan. At doon po natin mapapatunayan na ito po ay pinamana po sa atin, no, bilang mga kabataan na pag-asa ng bayan. Yun lamang po, Madam Presiding Officer. Madam Chair, Madam Senator, thank you so much po, mga kababayan. Maraming salamat din po, Engineer Jonas. At okay na i-quote si Gato Serizal kasi nga, andito po tayo sa kanyang paaralan. Okay. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang Executive Director ng Simbahang Lingkod ng Bayan, si Carlo Abadines. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Madam Chair, Mayor Vico. Thank you for masalamat po, no, sa binigyan mo kami ng oportunidad para magbahagi din, no. Gusto ko lang po mag-umpisa sa isang kwento, no, bilis lang na kwento nung karanasan ko noong 2025 elections. Kami po sa Simbahan Lingkod ng Bayan, nagbibigay po kami ng mga political education. Nag-iikot po kami, sinasabi namin sa mga tao, iboto po natin ang tama, no? Kailangan yung tama, no, yung matino, yung magsiservisyo talaga, no, sa atin. Pero karanasan ko nung eleksyon, nung pumunta na po ako at bumoto na po ako, isang pangalan lang po ang nakalagay doon sa Congress. Isang pangalan lang din po para sa mayor. At isang pangalan lang din po ang nakalagay doon vice mayor. At marami po sa kanila at lahat sa kanila konektado sa dinastiya. At napaisip ako doon, kahit ano ang sabihin po natin na voters education, political education, pero kung wala man tayong choice pagdating ng eleksyon, kahit isang tao lang ang bumoto para kay mayor, kahit isang tao lang ang bumoto para kay vice mayor, siya pa rin ang panalo kasi wala siyang kalaban. Mag-uumpisa po ako doon, no, sa ganun na kwento kasi hindi ko lang po yung karanasan. Karanasan po yon ng maraming tao dito sa Pilipinas kasi ang panghawak ng kapangyarihan ng iilan ng mga dinastiya, ito po ang naging impact nun. Wala nang tatakbo, wala nang lalaban kasi para sa kanila ang hirap talunin ng dinastiya. Alam mo, kung binabalingkat ko po ang 1987 Constitution, nagtataka ako bakit nilagay yung provision na yun, no? Naging klaro siguro sa mga constitutional framers na alam nila ano mangyayari. Alam nila na hawak ng mga pamilya ang politika dito sa Pilipinas at alam nila na it will get worse kung wala po tayong gawin. Kaya ang panawagan nila sana na magkaroon ng anti-dynasty na klaro po sa Constitution natin. Tulad ng mga sinabi na po ng ating mga panelists, tungkol po ito sa concentration ng kapangyarihan. Kung iilan lang po ang may hawak ng kapangyarihan, wala po mag-check sa kanila.
wala po ang magbabalance sa kanila. At dumadami na po ang research na lumalabas, no? Empirical research. Dati 10 years ago, may ilan lang. Pero ngayon, lumalabas na po ang koneksyon. Dahil po, may isang research na nagsabi, kung hawak po ang kapangyarihan, for example, ng governor, ng district representative at saka ng mayor, hindi po gumagana ang sistema ng accountability natin, ang ombudsman. Bakit? Walang gusto mag-report. Walang gusto mag-file ng kaso kasi alam nila pwede silang balikan na agad ng dinastiya. At dahil po doon, no, nakakatakot po yun kasi ngayon walang choice. Kung may mangungurakot at alam po natin ang nangyayari ngayon sa ating bansa, na konektado naman po talaga, no, ang flood control issues natin kasi nakaupo po yung mga Congress representatives natin dyan. At 83% po ng Kongreso ngayon ay hawak po ng dinastiya. Kaya almost impossible po, no, na hindi natin makakonect ang problema ng korupsyon sa panghawak ng kapangyarihan sa ilan. Tama po ba? No? Alam mo, nakakatawa, no? Nung Catholic Bishops Conference sa taong simbahan po ko, as early as 1997, sinasabi na po ng CBCP no exhortation ng politics, sabi nila, magkakaroon tayo ng problema kasi ang politika natin ay is treated like private property, self for self and family enlargement. At nakita natin ang wisdom ng obispo noon, sabi nila, malito, sa kaya kailangan natin tutulan, no? And so when only a certain group of people, an elite faction monopolizes power, ang common good po, ang karapatan po natin, yun po yung mabaviolate. No? Kaya importante po balikan natin ang wisdom, bakit sinasabi ito ng mga obispo, bakit ito sinasabi ng ating konstitusyon na kailangan tanggalin po natin at i-prohibit ang political dynasties. Para po sa amin, klaro po, no, that we must gun for the gold standard, the highest standard, no. Tayo po ang pinapaglaban po natin ang pinakamataas, no, na para talaga matanggal ang problema. I agree, no, sa mga kasama ko po, fourth civil degree ban po, no, kasi yun naman po yung katotohanan ng clan politics, no. Marami po mga relatives, iba dyan na mga dinastiya, there's at least 6, 7, 8, all the way up to 15, 16 family members, no, at yun po yung nag-extend all the way to the first cousin, no. Kaya importante na tingnan po natin talaga na hanggang fourth degree ban po talaga yung puntahan natin kasi ganito naman po talaga gumagana ang politika natin. We also agree that it should be a simultaneous ban on simultaneous